Ang Manila Central Post Office ay patuloy na sumasailalim sa isang 1.5 bilyong pesos rehabilitasyon matapos ang sunog noong May 2023, nakatutok ang Phase 1 sa pagpapanumbalik ng neoclassical facade at ng main lobby. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Manila Central Post Office ay patuloy na sumasailalim sa rehabilitasyon, matapos ang sunog noong May 2023, ang Phase 1 ng 1.5 bilyong pesos proyekto ay nakatutok na ngayon sa pagpapanumbalik ng mga haligi sa labas at ng pangunahing lobby, habang ang buong gusali ay target na buksan bilang isang cultural hub. Nakasentro ang trabaho ngayon sa pag-aayos ng mga exterior columns, mga kolumna sa labas, facade, harapan ng gusali, at ang main lobby. Ang buong istruktura ay nakatakdang gawing bagong cultural hub at museo habang patuloy na nagsisilbing punong tanggapan. Pinangungunahan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang rekonstruksyon, nakikipagtulungan sa National Historical Commission of the Philippines, NHCP, at NCCA upang masigurong mapapanatili ang orihinal na anyo at kultural na halaga ng gusali. Ang kabuuang halaga ng restoration ay tinatayang aabot sa 1.5 billion pesos, na may paunang pondo na 300 milyon pesos na nagmula sa insurance proceeds ng Philippine Postal Corporation, PhilPost, upang simulan ang agarang pagpapatibay. Ang Phase 1 ay inaasahang matatapos ngayong kalagitnaan ng 2026, target ng pamahalaan na matapos ang kabuuang rehabilitasyon ng main building bago matapos ang taon, sakto sa Centennial Celebration, ika-100 na anibersaryo, ng gusali. Ang buong operational completion naman ay inaasahan pagdating ng 2027. Ayon sa ulat ng DPWH, hindi lamang basta aayusin ang gusali kundi lalagyan din ito ng mga makabagong pasilidad. Gagamitin para sa utility systems at archival storage. Mananatili ang orihinal na disenyo kung saan ang kaliwang bahagi ay para pa rin sa pagtanggap ng mga sulat at cashier. Samantala, SM Prime Holdings Incorporated ay maglalaan ng mahigit 300 milyon pesos para sa pagpapatayo ng isang direct pedestrian link na magdudugtong sa LRT2 Antipolo Station at sa SM City Masinag. Layunin ng proyektong ito na mapabuti ang urban mobility at gawing mas ligtas at comfortable ang pagbiyahe ng mga commuter sa Antipolo. Katakdang magsimula ang konstruksyon sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon at inaasahang matatapos at magagamit na sa loob ng 6 na buwan. Ang covered walkway ay magkakaroon ng mga sumusunod upang matiyak ang accessibility at seguridad. Magkakaroon ito ng ramps at elevators para sa mga senior citizen at PWDs, sapat na lighting o ilaw at closed-circuit television CCTV systems. Magiging weather-protected, ang paglalakad mula sa istasyon papunta sa mall o vice versa, hindi nakakailanganin ng mga tao na tumawid sa kalsada, street-level crossings, na nakakabawas sa panganib ng aksidente. Inaasahang mapapaikli nito ang transfer time ng mga pasahero. Isinasagawa ang proyektong ito sa pakikipagtulungan ng Light Rail Transit Authority, LRTA. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng SM Prime na ayugnay ang kanilang mga mall sa mga pangunahing transport hubs, katulad ng mga naunang concourse projects nila sa SM North EDSA at kasalukuyang ginagawa sa SM Mega Mall. Samantala, 3 karagdagang istasyon ang idadagdag sa East End expansion ng Light Rail Transit Line 2, LRT2 sa Antipolo City, gaya ng nakasaad sa feasibility study na isusumite sa Department of Transportation.
Kapag natapos na, sinabi ni Cabrera na dadaanan ito sa National Economic and Development Authority, na magpapasya kung ang proyekto ay lokal na popondohan o sa ilalim ng public-private partnership. Sa unang bahagi ng taong ito, hiniling ng LRTA na mapabilis ang pag-i-issue ng Multi-Year Obligational Authority, isang dokumentong magbibigay daan sa bidding ng West End Extension Project ng LRT2. Sa pagtatapos ng 2025, ang LRT2 West Extension, rekto hanggang Pier 4, ay nasa pag-aayos ng right-of-way, row, acquisition at pagkuha ng pondo. Kasama ang pag-prioritize sa paglipat ng mga utilities, habang ang konstruksyon ay hindi pa nagsisimula dahil hinihintay pa ang buong pondo at approval, na may target na masimulan ang pagtatayo sa mga susunod na taon, 2026 hanggang 2027, para sa mga istasyon sa Tutuban, Divisoria, at Pier 4, ayon sa mga update mula sa LRTA at DOTR noong unang bahagi ng 2025. Nasa preliminary stage pa rin, nakatuon sa pagbili ng lupa, row acquisition, at paglilipat ng utilities, kuryente, tubig, para sa mga istasyon, ayon kay LRTA Administrator Cabrera noong February 2025. Magkakaroon ng 3 bagong istasyon, Tutuban, Divisoria, at Pier 4, na naglalayong e-connecta sa mga ferry sa port area. May 2 billion pesos na ang inilaan para sa early works, row, ngunit hinihintay pa ang buong pondo, tinatayang 10 na bilyong piso para sa buong proyekto, bago masimulan ang aktwal na konstruksyon. Inaasahang magsisimula ang konstruksyon sa mga susunod na taon, posibleng 2026 hanggang 2027, matapos makuha ang pondo at maayos ang row. Magpapabilis sa biyahe papuntang downtown Manila at magdadala ng mas maraming pasahero sa linya, na nangangailangan din ng pagbili ng mga bagong tren. Ang iba pang mga benepisyo ng proyekto ay mababawasan ang traffic sa mga busy na kalsada sa Maynila, magbibigay buhay sa mga komersyal na lugar tulad ng Divisoria at North Harbor, mas mabilis na transportasyon para sa mga residente at manggagawa, pagkonekta sa mga pasahero ng inter-island ferries at mga commuter sa North Harbor, pagpapabuti ng akses sa sentro ng Maynila, at pag-angat sa kalidad ng buhay. Ang LRT2, Purple Line, ay May 13th istasyon mula Recto hanggang Antipolo, nagkokonekta sa Maynila, Quezon City, San Juan, Marikina, at Pasig, kasama ang mga pangunahing hintuan tulad ng Recto, Legarda, Vimapa, Cubao, Katipunan, at Antipolo, na nagbibigay daan sa mabilis na biyahe sa East Metro, na may karagdagang West Extension papuntang Tutuban, Divisoria, at Pier 4 na itatayo. Ito'y nagkokonekta sa MRT3 sa Cubao, Araneta Center, at LRT1 sa Doroteo Jose, sa pamamagitan ng Recto, nagbibigay ng silangan kanlurang serbisyo at paglipat sa ibang linya para sa mas madaling biyahe sa Metro Manila.